At ngayon po pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagsunod o yun pong obedience. Kaya para masimulan ang atin pong second session, samahan niyo po akong lahat mga brothers and sisters, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. Dakila namin at makapangyarihang amang Diyos sa langit, muli po Panginoon nagpapasalamat po kami dahil po sa inyong kamatayan na siyang naging sagot upang matubos ang lahat naming mga kasalanan. Kayo po ang nagdanak ng inyong napakahalagang dugo at dahil po sa dugo na dumanak doon po sa krus, pinagbayaran niyo po ang kasalanan kami po ang gumawa. Ginawa niyo po ito, Panginoon, dahil po sa inyong napakalawak na pagmamahal sa amin, na nung kami po ay mga makasalanan pa, kayo, Panginoon, ay namatay, pinatunayan niyo po ito sa pamamagitan ng inyong kamatayan sa krus sa pagpapadanak ng inyong dugo. Kaya mula po sa aming puso, lubos po kaming nagpapasalamat sa biyayang ito mula po sa inyo. Sa mga sandaling ito, patuloy po namin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. At nakarating na po kami sa second session ng aming Christian Living Seminar. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng salita ng Diyos patungkol po sa pagsunod. Kaya hiling ko po na ang banal na Espiritu ang magbukas po ng aming isip at puso at nawa maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban gamit po ang inyong banal na salita. Ilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig, Panginoon. Maipangaral ko lang sa mga kapatiran ang naaayon sa inyong banal na kalooban alinsunod sa sinasabi ng inyong banal na kasulatan. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang Christian Living Seminar na ito, dalangin ko po na unti-unting maantig ang puso ng bawat isa na magkaroon po sila ng desisyon sa kanilang buhay na mabuhay para po sa inyo, Panginoon, at para po sa church. Muli po, Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat ay itataas po namin sa inyo pong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay? So buksan po natin ang ating mga Biblia. 1 Samuel, gaya po ng kahapon, 1 Samuel chapter 6, verse 7 to 16. Unang Samuel, chapter 6, mula po verse 7 hanggang verse 16. Ito pong main scripture, ipapakita ko po sa screen ang mga susunod na talata, bubuksan po natin sa ating mga Biblia. 1 Samuel chapter 6, verse 7 hanggang 16, babasahin ko po. Ngayon kumuha kayo at maganda ng isang bagong kariton at 2 bakang gatasan na hindi pa napatungan ng pamato. At ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Kunin ninyo ang kaban ng Panginoon. Ilagay ninyo sa kariton at isilid ninyo sa isang kahon na nasa tabi niyon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya bilang handog para sa budhing nagkasala. Pagkatapos ay paalisin na ninyo at hayaang lumakad. Verse 9, masdan ninyo kung umahon sa daang patungo sa kanyang sariling lupain sa Beth-Shemesh, kung gayon ay siya nga ang gumawa sa atin ng malaking pinsalang ito. Ngunit kung hindi, malalaman natin na hindi ang kanyang kamay ang nanakit sa atin. Ito ay pangyayaring nagkataon lamang. Gayon ang ginawa ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at ikinabit sa kariton at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. Kanilang inilagay ang kaban ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may mga dagang ginto at mga anyo ng kanilang mga bukol. Verse 12, ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Beth-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang humahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa, at ang mga Panginoon ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Shemesh. Noon ang mga taga Beth-Shemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. Ang kariton ay dumating sa bukid ni Joshua na taga Beth-Shemesh at huminto roon. Isang malaking bato ang naroroon at kanilang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ng mga baka bilang handog na sinusunog. Ibinaba ng mga Levita ang kaban ng Panginoon at ang kahon na nasa tagiliran yon na may lamang mga hiyas na ginto at ipinatong sa malaking bato
At ang mga lalaki sa Bethshemesh ay naghandog ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga alay sa Panginoon ng araw ding iyon. Nang makita ito ng 5 Panginoon ng mga Filisteo, sila ay bumalik sa Ekron ng araw ding iyon. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang isa't isa. Good afternoon. Okay? Isa pa po, pakisabi, ang kapayapaan nawa ng Diyos ay sumaiyo, brother o sister. Brother o sister, ang ganda-ganda mo ngayon, ang gwapo-gwapo mo ngayon. Okay. Marami pong salamat. Bakit ko po ginawa yon? Ang topic natin, pagsunod. Salamat po sa pagsunod sa akin. Pero ngayon, ang topic po natin, pagsunod sa Diyos, pagsunod sa church. Kaya makinig po kayong mabuti. Kaya ito po yung main scripture natin kahapon. At narito na po tayo sa second part ng ating topic. Tapos na po natin yung one mind. Today, ituturo ko po yung obedience. Bukas, linggo, ituturo ko po yung sacrifice. At mula po sa ating kwento ngayon, mula po sa lesson, dito po sa kwento ng 2 bakang gatasan, na nagdala ng Ark of Covenant patungo po sa Bethshemesh, sa lugar ng mga Israelita, ang punto ng sermon po natin ngayon, obedience. One mind, obedience, and sacrifice. Ito po ang 3 key main ingredients para po natin maipangaral ng epektibo ang gospel. Kaya ngayon, simulan po natin ito pong sinasabing obedience. Pagsunod sa Diyos. Napakahalaga po nito sa mga tunay na Kristiyano. Kailangan po nating malaman ang tunay na pagsunod. At mula po sa ating main scripture, pipigayin po natin ng mga aral patungkol po sa pagsunod. Umpisahan po natin. Balik tayo sa 1 Samuel chapter 6, verse 7. Verse 7, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayoy kumuha kayo at maganda ng isang bagong kariton at 2 bakong bagang katasan na hindi pa napatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Dito po makikita natin ang obedience. Ito pong 2 bakang ito, no experience at all. However, nagpatuloy lang po sila sa pagdadala ng Ark of Covenant patungo po sa mga Israelita. Kaya alam niyo po, lahat tayo, tandaan niyo po ito, bago tayo sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Tama po ba? Before salvation, sanay tayo sa paggawa ng kasalanan. Number 1 tayo dyan, alam natin yan lahat, magsinungaling. Kasi nga, isinilang na tayong mga makasalanan. Pero, pagkatapos nating maligtas, lahat ay naging bago. At dahil bago tayo, wala tayong experience, ang kailangan lang nating gawin ay sumunod. Tama po ba? Ang isang bata, wala siyang alam. Iga-guide siya ng nanay at tatay niya, tuturuan yung batang yon. At habang sumusunod ang bata, natututo po siya unti-unti, nabibuild ang character niya at nagmamature po siya. Tama mali? Much in the same way, tayo pong mga Kristiyano, nire-represent ng 2 bakang gatasan. Wala silang experience, pero sumunod lamang po sila at ginawa po nila ang kanilang misyon. Ano po yung misyon nila? Dalhin ang kaban ng tipan patungo po sa mga Israelita. Kaya ulitin ko po, bago tayong lahat, wala pong Superman dito, marami tayong hindi alam patungkol sa Diyos at sa church. Kaya nga, narito na po ang salita ng Diyos, ang kailangan lang natin gawin. Ano po yun? Sumunod. Tama po ba? Tingnan po natin 2 Corinthians. 2 Korinto,
chapter 5, verse 17. Bagong tipan po iyan, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Lahat po ng mga magagandang nanay, kayo po ang babasa. Okay? Mga magagandang nanay, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Parang kakaunti yata yung maganda. Okay? Sabi po dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na, ano pong sabi? Tignan nyo, ang lahat ay naging bago. Nung naligtas kayo, bago tayong lahat sa mga bagay patungkol sa langit, mga bagay patungkol sa church, mga bagay patungkol sa Diyos. Wala pa tayong experience. Kaya nga, ang kailangan lang po natin gawin ay ang sumunod. Nung hindi pa tayo ligtas, may kanya-kanya tayong pamamaraan sa buhay. Pero nung naligtas tayo, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Na born again kayo, kaya bago lahat ang mga bagay-bagay sa inyo. Ang bagong silang na bata, may experience na ba yun kaagad? Wala po. Nasa proseso po siya ng pagkaalam sa kanyang environment. Pero sino po ang gumagabay sa kanya? Nanay at tatay. At mga kapatid. Tama po ba? Kaya na tayo po bilang mga Kristyano, nung naligtas tayo, na born again tayo, bago tayo. Kaya nga, kung may mga ways tayo dati, huwag nating ipilit yung mga pamamaraan natin. Ang tangi lang po natin gawin, sumunod po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng example, si Moses. Tignan po natin sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4, verse 10 hanggang verse 12. Exodus chapter 4, verse 10 to verse 12. Ang babasa naman po nito, ang mga gwapo na makikisig pang mga tatay. Exodus chapter 4, verse 10 to 12. Pwede po basahin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita. Mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod. Sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumagawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag na tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya ngayon ay humayo ka, ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Just like Moses, wala siyang alam patungkol po sa mga bagay ng Diyos. Nung una, nag-alala po siya, wala ko ang alam. Huwag na lang ako ang isugo mo, Panginoon. Pero anong sinabi ng Diyos? Pinakita ng Diyos na siya yung makapangyarihang Diyos. Sino ba ang gumawa ng lahat? Sinong gumawa ng bibig? Sinong gumawa ng lahat-lahat ng bagay? Di ba ako? Ang kailangan mo lang gawin, Moses, ay sumunod. At nung sumunod si Moses, nagamit siya ng Diyos bilang leader ng Israel. Kung hindi siya sumunod, wala na po. Kaya nga mahalaga po, kahit hindi natin alam ang mga bagay-bagay, kapag may sinabi po ang Diyos sa salita ng Diyos, kapag may sinabi po at pinreach sa inyo, all you have to do is to obey. Remember, God knows everything. Hindi niya kayo ipapahamak. Sumunod lang po kayo. Kaya gaya po ng dalawang bakang gatasan, bago po sila sa kanilang pamato. At babae po to, gatasang baka. Hindi sila sanay na maglakad magkatuwang. However, they carried out their mission. Nagpatuloy po sila sa paglakad hanggang sa maabot po nila ang Israel, ang Beth Shemesh. Kaya mga brothers and sisters, ikukonect ko po ito sa inyong Christian life. Okay? Nung naligtas tayo, di ba? Bago tayo sa salita ng Diyos. Yung pagbabasa ng Biblia, bago, di ba?
Although before yung iba nangkikinig na kayo at nagbabasa, pero nung talagang na-save ka, bago po, naiintindihan mo na unti-unti. Yung Bibliang boring noon, during the Bible seminar, para kang laging nag-a-agree, di ba? Agree ka ng agree. Tulog na pala. Akala mo, oo, yun pala. Di ba? Pero ngayon, ang Biblia po ba boring? Nung naligtas ka, hindi na po siya boring. Pero bago tayo, di ba? Ano lagi naming sinasabi? Magbasa kayo 3 to 4 chapters every day. Sa mga baguhan, pwede nyo pong basahin muna ang Bagong Tipan. Okay? Pwede kayong magsimula sa Matthew. Pero, minsan pwede kayong magsimula sa Romans. Okay? Kasi review po ito, mas mauunawaan nyo po yung gospel. Bagong Tipan, Romans or Book of John. Okay? Paulit-ulit lang po. Pag natapos nyo po ito, balik na lang po kayo sa Matthew. Hanggang makarating po kayo ng Revelation. Okay? Kaya, mga brothers and sisters, 3 to 4 chapters every day. Gaya po ng sinabi ko po kahapon, huwag tayong maging sawa. Ano po yung sawa? Minsan ng kakain, pagkatapos matutulog ng matagal. Tayo po ay gaya ng mga baka. Sa Biblia, chewing the cud po sila. Ngumunguya po sila. Makikita niyo po yung baka, araw-araw ngumunguya. Ganon din po sa salita ng Diyos, magbasa po tayo, makinig kayo lagi, at i-meditate, pagbulayan ang mga salita ng Diyos. Nasa Biblia ba yan? Opo. Deuteronomy chapter 17, verse 19. Deuteronomio chapter 17, verse 19. Babasahin ko po. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. Sabi po, babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Araw-araw. Ang words of God po ay pagkaing espiritual natin, kaya kailangan po natin itong kainin, basahin, araw-araw. Naintindihan po? Pag araw-araw kang kumain, malakas ka po. Sino po yung mahina ang Christian life? Sila po na nasa church, pero madalang nagbabasa ng Biblia. Kahit nasa church po kayo, alam nyo po, maipapayo ko po ito, kailangan mas malapit po kayo sa salita ng Diyos. Kailangan nag-i-exert po kayo ng effort every day na magbasa ng Biblia. May isa po akong nadiskubre. Marami nasa church, pero hindi talaga nagbabasa ng Biblia kahit matagal na po sila. And no wonder, kahit 5 years na sila sa church, baby Christian pa rin. Pasensya na po sa term, malnourished po sila. Ano yun? Malaki yung ulo, maliit yung katawan. Yan ang mangyayari kapag nasa church ka, and yet hindi ka nagbabasa ng Biblia. Have time to read the Bible. Bakit? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ang Biblia ito ay love letter ng Diyos sa inyo, mga nanay at tatay. Nung panahon wala pang internet, di ba, love letter tayo? O telegrama? Di ba yung love letter mo, baka nasa ilalim pa ng unan mo? Basa ka ng basa. Mahal talaga. Susungkitin daw yung between para sa akin. Love letter. Ito po ang love letter ng Diyos para po sa atin. Kaya please, basahin po natin ito araw-araw. Alam ko po, bago kayo, di ba?
Bago tayo sa pagbabasa ng Biblia, kaya namin tunuturo. All you have to do, obey. Tama po? Sabi ng mga pastor, sabi, everyday, kahit 3 to 4 chapters. Alam niyo po, hindi kakain ng maraming oras yan. Yung ibang brothers and sisters, pag 3 to 4 chapters, ilang minutes po para sa inyo? Sister Christine, ilang minutes sa'yo? 5 minutes lang. Kaya, tiyagain nyo po. Unahin nyo ang bagong tipan. Pag nakompleto, then punta po kayo sa lumang tipan. Huwag kayong mag-alala, hindi isang basahan mauunawaan nyo yan. Minsan parang hindi nyo nauunawaan. Ano yung mahalaga doon? Yung puso ninyo. And in due time, ipapaunawa ito ng Diyos sa inyo. Naintindihan nyo? Kasi kung naunawaan mo na lahat, di huwag na tayong mag-aral. Tama, mali. Kaya may step by step. Alinsunod sa pangangailangan at panahon ninyo, doon i-reveal ng Diyos ang mga salita ng Diyos sa inyo. Tama? Kaya nga po, please obey 3 to 4 chapters every day. Bago tayo, pero sinabi na po ng Diyos, kailangan magbasa araw-araw. Ang tanging natin gawin, sumunod. Next, prayer. Tingnan po natin Santiago, chapter 4, verse 3. Santiago, chapter 4, verse 3. Basahin po natin ito pong Santiago, kapitulo 4, versikulo 3. 3, 2, 1. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Prayer. Kapag ligtas ka na po, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Pero ang question, anong uri ng panalangin? Dito po, sabi ni Santiago, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo ng masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kung halimbawa may young adult dito, nag-pray siya, Panginoon, bigyan mo na ako ng girlfriend. Hindi yun susundin ng Diyos. Naintindihan nyo? Mga nanay at tatay, nag-pray ka. Panginoon, sana makapag-abroad ako. Pupunta ko sa Middle East. Sa tingin nyo, sasagutin? Hindi po. Kasi pag mag-a-abroad ka po, mawawala ka sa church. Mahihiwalay ka. Kaya, kung ang panalangin po natin ay para sa ating kalayawan, sabi ni Santiago, bagaman humingi kayo, hindi nyo yung tatanggapin. Kaya paano ngayon mananalangin ng alinsunod sa kalooban ng Diyos? Ano ang gagawin natin? Ang sagot, nasa John chapter 15. Tingnan po natin. John chapter 15, verse 7. 1:15, versikulo 7. Basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ano yung key point dito? Kung ang salita ko ay nananatili sa inyo. And that's why prayer and words of God should be together. Meron po akong anino. Ang anino ko, susundan niya ako kahit saan ako pumunta. Kung magpe-pray kayo, dapat may words of God na nananatili sa ating puso. Anong ibig sabihin? Kung lagi kayong nagbabasa ng Biblia, malalaman nyo kung ano yung kalooban at mas mahalaga sa Diyos. Malalaman mo sa Biblia na para sa Diyos, ang pinakamahalagang bagay, kaluluwa ng mga hindi paligtas. And that's why, anong magiging prayer mo? Kaligtasan nila. Malalaman mo sa Biblia na napakahalagang mag-grow ang inyong pananampalataya. And that's why, anong prayer mo? Mag-grow ang pananampalataya mo. Naintindihan nyo? If you have the words of God in your heart, as a pastor, malalaman namin. Bakit? Pag fellowship, alam ko na po yan.
Kung nananatili ang salita ng Diyos, ang prayer nyo lagi, kaligtasan ng mahal ko sa buhay, makapag-abide ako sa church. Pero, kung wala ang salita ng Diyos, ano ang lagi nyong pinagpipray? Sana po makaraos kami sa mga gastusin namin sa bahay. Meron na namang Meralco. Worldly. Kaya malalaman. Pero, tinuturo ko po ito sa inyo. Bakit? Kapag ang kalooban ng Diyos ang ating hihilingin, all these things shall be added unto you. Unahin natin ang kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay ipawang idaragdag sa atin. Ano po yung kalooban ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano po yung righteousness ng God? It is the gospel. Kaya ano po ang main prayer natin? Kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Ano yung main prayer pa natin? Pag-abide natin sa church, paglago natin, pagpupuno ng banal na spirito. Yung kakainin nyo po bukas, alam na po ng Diyos kahit hindi nyo yun sabihin. Kusang ipoprovide ng Diyos yun. Yung mga ibon nga sa higpapawid, sabi po, pinapakain sila ng Diyos. Kayo pa kaya na anak niya? Tama mali. And that's why our prayer should be according to the will of God. Malalaman mo ang will of God kapag nagbabasa ka ng Biblia. Kapag nakikinig ka lagi ng sermon. Tama? Kaya ang prayer at words of God, magkatambal, magkasama. May anino. Kaya nga, madaling mag-pray kapag nandito sa puso natin ang salita ng Diyos. Mahirap mag-pray kung wala. Kaya nga, napakahalaga, Word of God. Anong number 2? Prayer. Bago kayo, hindi nyo alam, ngayon nalaman nyo, ganun pala ang prayer. Hindi yung para sa ayon sa kalayawan ko. Kailangan pala, yung kalooban ng Diyos ang ipagpipray ko, at kapag yun ang hinihiling ko, ang ibang mga bagay ay pawang idaragdag na lamang ng Diyos sa inyo. Mga nanay, mga tatay, kapag hirap na hirap kayo, huwag po kayong manalangin ng ganito. Panginoon, ibigay mo lang sa akin yung 6 na numero sa loto. Hindi po niya yan ibibigay. Huwag po yung 6 na kombinasyon sa loto. Kasi pag tumama ka, I'm sure, baka hindi ka na magpatuloy sa Santa Rosa Church. Baka mag-around the world na lang ako, ang tagal ng COVID na to. Kahit 10 test, kaya kong bayaran yan. Mahirap po. May mga hiling tayo na hindi makakabuti sa atin. Ang bata, kapag sabi niya sa tatay niya, "Tay, pahiram nga ng kutsilyo," ibibigay po ninyo? Hindi po. Ang bata, kapag humingi po ng 1,000, ibibigay nyo? Delikado yon. Hindi pa proporsyon dun sa edad ng bata ang 1,000. Tama? Ilan ang ibibigay mo? Piso. Kaya, kung baby Christian ka, ilan ang ibibigay ng Diyos? Piso. Kaya dapat mag-grow kayo. Kailangan magbasa ng Biblia. Bakit? Ipagkakatiwala ng Diyos ang isang bagay sa inyo kung kaya mo nang i-handle. Tandaan niyo po ito. Pastor, ang tagal ko nang ini-evangelize. Bakit hindi maligtas-ligtas? Kasi, mahina pa yung sanga. Ikaw yun. Kapag nagbunga yung sanga, mabigat. Putol ka agad. Tama? If you know the words of God, maiintindihan nyo, ganun pala. Kaya hindi ka ngayon parang magtatampo sa Diyos. Fighting ka lang, ganun. Anyway, in due time, ibibigay sa akin yun ng Diyos. Kaya, magbasa lagi ng Biblia para sa panalangin nyo, alam nyo po ang sasabihin nyo po sa Diyos. Tama? Yan po. Next, fellowship. Tingnan po natin. Awit 66 verse 16. Sa fellowship, ang ipupunto ko po ay yung pagbibigay ng testimony. Kasi alam ko po, bago tayo. At kapag bago, nahihiya. Awit 66 verse 16. Babasahin ko po. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ang isang struggle ng mga bago, fellowship.
Minsan naririnig ko po ito, Pastor, ayaw kong sumama sa fellowship. Bakit? Itatawagin ako ni Pastor Lee. Ayaw kong magbigay ng testimony. Takot ako. Alam niyo po, meron po akong pamangkin sa isang church sa probinsya. Tinanong ko po yung nanay niya, yung sister, kumusta yung anak mo? Ligtas na ba? Nasasagot naman niya. O bakit hindi siya nag-church? Kasi takot siyang mag-testimony. Napapakamot po ako. Baka mayroon po sa inyo, huwag kayong matakot magbigay ng testimony. Ano ba yung testimony? Personal experience sa Diyos. Sabi ng mga awit, ipapahayag ko kung anong ginawa niya sa aking kaluluwa. Kaya kung ano po yung na-experience nyo, yun lang ang sabihin ninyo. Tama? Kaya nga, ang number 1 sa testimony, ano po ang binabanggit natin? Ang experience natin sa kaligtasan. Kaya nga tawag natin, ano po yun? Salvation testimony. Paano magbigay ng salvation testimony? Lalo na po sa bago, maaaring hindi nyo pa po alam. At kahit matagal na, minsan, hindi din alam. Sister, magbigay ka po ng salvation testimony mo. Halimbawa, sabay ganito po. Pastor, okay po, Pastor. Dear Ate Charo, itago niyo na lang po ako sa pangalan. Nagdrama na, drama. Umiyak na siya. Hindi ganoon ang testimony. Ituturo ko po sa inyo. Tingnan po natin, Gawa chapter 22. Ito ang testimony ni Apostol Pablo. Gawa chapter 22, mula verse 3. Okay. Verse 3 to 5, makikita natin dito, kinuwento niya ang buhay niya bago siya maligtas. Okay? Sabi niya, 3 to 5, ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Aking pinag-uusig ang daang ito hanggang sa kamatayan na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at mga babae. Tulad ng mapapatutuhanan ng pinakapunong pari ng tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Nag-testify siya sa Tagalog, patotoo. Ito yung buhay ko dati. Hinuhuli ko sila, inuusig ko sila. Ganon din po sa atin. Pag nagbibigay ng testimony, alam niyo po, Pastor, ganito po ang buhay ko. Dati, pwede po natin sabihin yung nakaraan ng buhay natin. Pero huwag nyo naman pong i-detalye yung mga malalalim. Okay? Dati po, halimbawa, attend na po ako ng church, pero wala pong pagbabago talaga. Hindi ko po naiintindihan. Ako po dati ay masigasig din sa relihiyon ko. Kaya nagbibigay tayo ng background ng nakaraang buhay natin. Bakit? We want to see life before and life after salvation. Ganyan po yung format. Kasi Pablo, pinakita muna niya yung buhay niya bago po siya maligtas. Next, mula verse 6, Gawa 22. Verse 6 to 11. Ito pong verse 6 to 11, ito po yung karanasan niya ng kanyang kaligtasan. Sinabi niya, kailan, saan, at paano siya naligtas. Verse 6, habang ako'y naglalakbay, papalapit na sa Damasco, nang magtatalanghaling tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Nakita ng mga kasamahan ko noon ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco,
At do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. Nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, hinawakan ng aking kamay ng mga kasamahan ko at dinala ako sa Damasco. Verse 12, isang Ananias na lalaking masipag sa kabanalan, ayon sa kautusan, at may magandang patutuo tungkol sa kanya, ang mga Hudyo na nanirahan doon. Hanggang doon po. Anong nangyari? Pinakita niya, sinabi niya kailan, paano, at kung sino po ang ginamit ng Diyos para po siya maligtas. Ganon din po sa testimony. Binabanggit natin kung kailan tayo naligtas. Paano? Sino ang nag-akay sa atin? Naintindihan po ninyo? Kaya, kapag humiling po ng salvation testimony, huwag kayong mahiya. All you have to do, tell them about your experience. Kapag tunay na na-experience mo yan, hindi mo po yan makakalimutan. Kaya nga, we say, ganito po yung buhay ko, and then, sinishare natin. Pero isang araw, naka-attend ako ng Bible seminar. Paano? Sa pamamagitan pala ng dugo ng Panginoong Hesus, napatawad na pala lahat ng mga kasalanan ko. Kailan? Halimbawa po, November 20, 2020. Nai-explain mo. Bakit? Naranasan mo kasi. Kaya ang patotoo, huwag na tayong mag-imbento ng kung ano-ano kapag sinabing patotoo testimony, kung ano po yung na-experience mo. Okay? Sa verse 12 to 16, si Ananias, binanggit po niya, and then kung paano na po nagpatuloy ang kanyang buhay Kristiyano. Kaya ganun po magbigay ng testimony, huwag po kayong matakot. Minsan, kapag nagte-testimony kayo, may mga nakikinig, lalo na po kaming mga pastor. Huwag kayong mahiya. Kasi sa testimony ninyo, mapag-aaralan po namin kung ano pa po ang kulang sa inyo. Gaya po ng isang pasyente, kapag tinanong siya ng doktor at hindi siya magsasalita, paano siya magagamot? Tama? Ngayon, kung alam namin na may kulang pa sa'yo, that's the time, tutulungan ka namin. Ngayon kung pahiya-hiya ka, rapture na, maiwan ka, sige. Kaya saan ka magte-testimony? Sa impyerno. Ay, hindi ako nag-testimony. Hindi pa pala ako ligtas. Naku po. Kaya nga, huwag kayong mahiya sa testimony. Wala pong magja-judge sa inyo, wala pong mali at tamang testimony. Ang mahalaga, sabihin nyo yung na-experience nyo para alam namin ang maipag-pray namin, para malaman namin ang kulang sa inyo at kami pong mga pastor, makakapasok po kami. At malalaman namin ano pa ang kulang o problema sa iyo. Kaya ulitin ko po sa mga bago, just be yourself and give testimony alinsunod sa na-experience nyo po patungkol po sa Diyos. Kaya ang testimony, it's all about our experience sa ating Panginoon. Tama? Kaya pag may fellowship, sana po, Pastor, pass. Ayun na, ayaw ko po marinig yung pass. Bakit? Saan narinig yun? O, may pantira ka, pass. Wala. Nalala nyo? Kaya pati kami po, huwag nyo pong tawagin, good morning, pass. Pastor na lang po, okay. Good morning, Pastor Lee. Mas maganda po kayo sa pass. Good morning. Parang may naaalala ko dyan sa pass, Kaya mga brothers and sisters, kapag hinilingan kayo ng testimony, sabihin nyo lang po, ngayon, kung halimbawa hiyang-hiya, okay, prayer request na lang po. Sabihin nyo po, mga brothers and sisters, ipag-pray nyo po ako na makapagpatuloy sa church. Or, ipag-pray nyo po yung asawa ko. Gusto ko rin po siyang maligtas. Pero kapag ready na po kayo, please open your heart and share your testimony sa mga brothers and sisters. And then, in testimony, it should be yung tama lang.
Huwag po mula Genesis hanggang Revelation. Kasi may iba pa pong gustong magsalita. Okay? Nag-umpisa ka sa creation. Tinapos mo sa heaven, new heaven and new earth. Ano sasabihin ng iba? Sabi ng pastor, sorry po, kulang na tayo ng oras. So, dalawa lang yung nakapag-testimony. O yung iba, wala ng time. Kaya pag nagbibigay po ng testimony, just be sensitive to others. Just tell kung ano po yung nangyari, facts na lang po. Ano po yung facts? What? Why? Who? When? Where? And how? Yun lang po. Sa tingin ko po, hindi kakain po yun ng 10 minutes. Kakain lang yun ng 5 to 7 minutes. Okay po? Testimony. Kaya sama kayo sa fellowship. Huwag niyo pong gawing dahilan. Ayaw kong pumunta sa bahay ni sister kasi baka matawag ako. Shy type ako eh. Alam niyo po, experience ko yan. Napaka-shy. Sa pagbibigay ng testimony, ayaw niya. Ngayon, hinatid ko. Habang nagdadrive ako, maingay. Sabi niya, shy siya. Pero bakit nagtitestimony sa likod? Brothers and sisters, ang patotoo hindi kinakahiya. Especially tungkol sa pagkilos ng Diyos sa inyo. Don't be shy. Kapag totoo. Kailan tayo dapat maging shy? Kapag nagsisinungaling tayo. Pero sa patotoo, I know lahat ng brothers and sisters, sinasabi nila, totoo yung kaligtasan nila. Tama po? Kaya nga, just give testimony. Bago kayo, kaya ko tinuturo. Anong gagawin nyo? Obey. Obedience is very important. Ngayon, dako tayo sa evangelism. Mateo, chapter 28, verse 19. Marami pong mga baguhan, syempre gusto po nilang mag-evangelize. Kaya lang, hindi pa po nila alam yung proper way. Mateo 28, verse 19 to 20. Babasahin ko po. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pati yung pag-akay sa mga kaluluwa, bago tayo, di ba? Minsan nahihiya pa tayo. Wala tayong experience. Pero, kailangan lang nating ibuka ang ating bibig. Huwag kayong matakot. Bakit? Sabi ng Diyos, kasama mo ako. In evangelism, all you have to think, God is with me. Bakit ako mahihiya? Sige lang, pakinggan man nila ako o hindi, basta ang mahalaga, ma-share ko, maimbitahan ko sila sa Bible seminar. I will invite, Diyos na ang bahala sa kanilang salvation. Hindi ko sila kayang isalba, Diyos lamang. Ang aking paraan, maging instrumento sa pagdadala ng kaluluwa sa church. At ang pagliligtas, ang pagkaunawa, ang Diyos na po ang gagawa niyan. Kaya, when it comes to Word of God, prayer, fellowship and evangelism, patuloy po naming tinuturo ang mga bagay na ito sa church. At habang natututo kayo, dahil wala tayong experience, all you have to do, obey. Makinig at sumunod. Okay? Next, question. Ano ba ang pagsunod? Ano yung obedience? Mateo 26, tingnan po natin. Matthew 26, verse 39. Mateo, chapter 26, verse 39. Buksan niyo. Battery. Maybe lobat na? Hindi pa.
Okay? Matthew chapter 26, verse 39. Ito pong verse na ito, pwede po kayo po ang bumasa. Mateo chapter 26, verse 39. 3, 2, 1. Yan ang pagsunod. Not my will, but God's will. Kung ano yung sinabi at kalooban ng Diyos, yun dapat ang masunod, hindi yung ideya ko, hindi yung opinion ko, hindi yung feelings ko. Bakit? Ang feelings ko, ang opinion ko, ang ideya ko, pabago-bago. Pero ang salita ng Diyos, hinding-hindi yan magbabago. And that's why, gaya po ni Jesus Christ, nagkatawang tao po siya. Pero sabi niya, kung maaari lumampas sana ang kopang ito, ano po yun yung suffering? Pero, hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo, ang ibig ng Diyos. Kaya nga, ang obedience po is this one. To give up your own idea, your own opinion and feelings. Give up mo na yan. Ang mahalaga, sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi, kung tayo-tayo, magkakaiba tayo ng opinion, ideya at damdamin. Magkakagulo tayo. Pero, magiging one tayo kung susundin po natin yun pong salita o yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, not my will, but your will. Pag-isipan niyo po ito. Ang Panginoong Hesus, siya po ang Diyos, pero nung nagkatawang tao, sumunod po siya. Bakit siya sumunod? Para iset sa atin ang magandang example. Para sumunod din po tayo. Kaya sabi, siya po ang unang sumunod. Ipinakita niya ang tunay na pagsunod, at dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng pagpapala. Tandaan nyo, kapag sumunod, may pagpapala. Kapag ayaw sumunod, mayroon pong sumpa. Kaya si Jesus Christ, sumunod, at dahil sa kanyang pagsunod, napasa atin yung tunay na pagpapala. Tingnan po natin Hebrew. Hebrew chapter 5, verse 8 to 9. Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. Babasahin ko po. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Sumunod siya, nagtiis siya, sumunod siya hanggang sa kamatayan doon sa krus. At dahil sa kanyang kamatayan sa krus, siya ngayon ang pinagmulan ng ating walang hanggang kaligtasan. Ano po ba ang tunay na blessing? Pastor, nag-graduate na yung anak ko. Hindi po yan ang tunay na blessing. Pastor, nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay. Mayroon pa yung CCTV. Hindi yan ang tunay na blessing. Maganda po kung mangyari, pero ang tunay na blessing ay yung pong sinasabi ng Biblia. Ano po yun? Kaligtasan. Kaya dahil po sa pagsunod ni Jesus Christ, napasa atin ang tunay na blessing. Halimbawa po, nung na po niya yung krus, paano kung binitawan na lang niya yun at hindi siya sumunod? Papunta tayong lahat sa impyerno. Pero hanggang sa huli, hanggang malagutan siya ng hininga, sabi po niya, it is finished. Natupad na. Sumunod ako hanggang kamatayan, natupad ko na ang inyong walang hanggang katubusan. Kaya si Jesus Christ, sumunod po siya sa kalooban ng Ama, kaya sa pagsunod, may pagpapala. Ulitin ko po, ano yung pagsunod?
Iwanan natin ang ating sariling ideya, kalooban, damdamin. Sumunod lang sa sinasabi ng Diyos. Kung ano po yung kalooban niya. Kaya nga, not my will, but your will. Hindi po si Kuya Will. Okay? Si Kuya Will, jacket lang mabibigay niya sa inyo. Yung will ng God, kaligtasan. Okay? Tandaan niyo po ito. Bigyan ko kayo ng maraming halimbawa sa Biblia sa mga taong talagang sumunod. Gawa natin ng example si Noah. Tingnan natin sa Genesis. Genesis chapter 6, verse 22. Genesis chapter 6, verse 22. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong. Detalyado po pati sukat ng daong. Anong ginawa raw niya? Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. Okay? Tingnan din po natin, Genesis chapter 7, verse 5. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Mayroon siyang sariling ideya sa structure at sa laki ng daong. Pero hindi po niya sinabi, Panginoon, dapat ganito. Hindi. Kung anong sinabi ng Diyos na sukat, ginawa niya. Sa timeline ng Diyos, sinunod niya. Maaari, tingnan niyo po. Yung mga tao, kinakantsawan siya. Bakit ka gumawa ng, barko? Ang layo-layo sa dagat. Sinong maghihila niyan papunta sa dagat? Pinagtatawanan siya. Pero hindi mahalaga yon. Hindi mahalaga ang feelings niya. Sabi ng Diyos, basta gumawa ka. Sapagkat magkakaroon ng water judgment. Kaya kung anong sinabi ng Diyos ayon sa Biblia, yun din po ang kanyang ginawa. Ganun din po sa atin. Kung sinabi po ng Biblia, sinabi ng Diyos, magbasa ng Biblia araw-araw, yun lang po yung sundin natin. Huwag niyo pong sabihin, Pastor, pwede MWF. Parang maganda pakinggan, di ba? Wow, Monday, Wednesday, Friday. Parang maganda. Pero anong sabi ng Biblia? Iyon ay mamamalagi sa kanila sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Kaya hindi pwedeng MWF, hindi pwedeng THS. Hindi pwede. It should be everyday. Naintindihan po. Pati prayer. Sabi ng Biblia, manalangin kayong walang patid. Sa evangelism, kailangan nating humayo. Sa fellowship, kailangan nating pumunta. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng dalawa o higit pa, ay naroon ako sa gitna nila. Bakit tayo nasa fellowship? Dahil naroon ang Diyos. Kaya mga brothers and sisters, gaya ni Noe, nag-obey lang po siya. At dahil nag-obey siya, ginamit siya ng Diyos para maligtas 8 tao kasama ang kanyang pamilya at yung mga paris ng mga hayop sa panahon po niya. Dahil sa kanyang pagsunod, nag-repopulate ang Diyos, gamit siya. Tama mali. Kaya brothers and sisters, mahalaga, sumunod lamang po. Kung sa lumang tipan mayroon tayong Noe, sa bagong tipan, tingnan naman natin si Pedro. Lucas chapter 5. Tingnan niyo po yung kanilang mga pagsunod. Lucas chapter 5, verse 1 to 6. Babasahin ko po. Luke chapter 5, verse 1 to 6. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa, wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli."
Verse 5, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At sa verse 6 po, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Anong ibig sabihin nun? Professional fisherman si Pedro, si Simon. Whole night na silang walang mahuli. Kaya bilang professional na mangingisda, pwede siyang mga tuwiran. Panginoon, ang tagal-tagal na, buong magdamag na nga kami, walang nahuli. Pero nung sabi niya, sige, susunod ako dahil sinabi mo, Panginoon. Kaya sumunod po siya. Maaari sa isip niya, parang malabo to buong magdamag na kami dito. Pero sabi niya, dahil sa salita mo, sige. Paglagay po nila ng lambat, nakahuli sila ng maraming isda. Yan po ang power ng obedience. Kapag sinabi ng Diyos, sumunod ka lang. Naintindihan po ninyo? Dito papasok ang pangalawang bagay. Kapag sumunod tayo, ang power ng Diyos ay mararanasan natin. Tandaan niyo po ito. Balikan natin ang unang Samuel. Chapter 6, verse 12 to 13. Unang Samuel, chapter 6, verse 12 to 13. Babasahin ko po muli. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Beth-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal lang habang humahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga Panginoon ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Shemesh. Noon, ang mga taga-Beth-Shemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. Brothers and sisters, mission impossible po ito. Bakit? Hindi pwedeng yung dalawang baka, babae, mayroon pa po, bagong panganak po itong mga to. Sa mga lumaki sa probinsya, kapag yung baka po na bagong panganak, hindi niya iiwanan ng kanyang anak, susuwagin ka niya. Imposible pong mangyari, pero makikita po natin, nagpatuloy sila at nakita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo rin po, kung susunod tayo sa sinasabi ng Diyos, mamamanifest sa inyong buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po, pag-isipan niyo po ang sasabihin ko. Sa church, pare-pareho po tayong nakikinig isang mensahe. Tama? Sa iba, may power ang salita ng Diyos. Sa iba, parang walang power. Saan po nagkakatalo? Sa pagsunod. Kaya kung sumusunod ka, ang power ng Diyos, mai-experience po talaga ninyo. Napakahalaga po ng bagay na ito. Ang words of God, powerful yan. Ang words of God, nakakapagligtas ng kaluluwa. Ang words of God, nariyan na po lahat. Pero Pastor, bakit walang power ang words of God sa akin? Dahil hindi ka sumusunod. Patutunayan ko. Ulitin niyo po ang sasabihin ko. Santa Rosa Church, kung hindi ka po sumunod, hindi mo ma-experience yung power. Pero sinunod niyo po yung sinabi ko, na-experience mo po, may puwersa, may tinig, dahil sumunod ka. Kaya ulitin ko po, nagkakatalo ang bawat brothers and sisters sa power ng salita ng Diyos. Ang pagkakaiba, may sumusunod at may hindi sumusunod. Sa mga hindi sumusunod hanggang ngayon, ang Biblia ay parang theory. Pero sa mga sumusunod, ang Biblia, it is my personal experience. God is powerful. Kaya anong gagawin nyo para maranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos? Ma-reveal sa inyo ang glory ni God? Ang kanyang pagkilos sa inyong buhay? All you have to do, obey. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa Bagong Tipan, 3 magkakapatid. Sila po yung laging tumatanggap kay Jesus Christ. Sino po sila? Martha, Maria, and Lazaro.
Dito nyo po makikita ang power ng Diyos sa kanilang kwento. Tingnan natin John chapter 11. 1 chapter 11, verse 39. John chapter 11, verse 39 to 44. Bagong tipan po yan. Noon po sa Bethany, kapag nangangaral si Jesus Christ, inaasikaso po siya ng tatlong magkakapatid. Pero, bagaman ang tatlong magkakapatid ay malapit na malapit si Jesus Christ, mayroong isang pagsubok na nangyari sa kanila. John 11, verse 39 to 44. Ang pagsubok, ano pong nangyari? Namatay po si Lazaro. Namatay siya. Pero, dito, muli siyang bubuhayin ni Jesus Christ. 39. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kanyang nakapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan, at hayaan ninyong makaalis. Imagine nyo po, kung hindi sila sumunod na alisin yung bato, maipapakita ba ni Jesus Christ yung pong power ng resurrection kay Lazaro? Maring hindi po. Kasi sa isip nila, 4 na araw nang namatay eh. Nag-start na siguro yung decomposition niya, mabaho na yan. Pero nung sabi ni Jesus Christ, alisin ninyo ang bato. At nung inalis po nila, sumunod sila, nakita po nila na buhay si Lazaro. Nakita nila ang power ng Diyos. Brothers and sisters, when we obey, we will see the power of God. May papakita po akong video clip patungkol po sa magkakapatid na ito. Panoorin niyo po. Imagine nyo po kung gaano sila naghihinagpis habang pinapanood nila ang kapatid nilang mamamatay na. Nagpasabi sila kay Jesus Christ, dumating ka Panginoon. Pero hindi dumating si Jesus Christ.
kayong pinagpipray? Late na ba si Jesus Christ? No. He will be on time. Sumunod lang because God's way is different sa ways po natin. Pastor, hindi pa ligtas yung tatay ko, yung asawa ko. Don't worry. Continue lang po kayo. Just continue being faithful sa pagsunod sa words of God, sa prayer, sa fellowship, sa evangelism. Tuloy-tuloy lang kahit maraming pagsubok. Sometimes you ask Him, parang late. Pero sabi, isn't it great that when He is 4 days late, He is still on time? Bakit? Mayroong time ang Diyos. May pamamaraan ng Diyos na ibang-iba sa ating pamamaraan. At kapag hindi nyo po naiintindihan, all you have to do, follow. At kapag nag-follow kayo hanggang sa huli, makikita po nyo ang pagkilos ng Diyos. Ano po ang request niya? Tanggalin nyo yung bato. Alisin yung bato sa puso ninyo. Ang daming pag-aalala, ang daming what if. Remove the stones, and I will show you my glory. Sa puso natin minsan, mayroon pong bato na pinagpipilitan natin yung ating pamamaraan. Pinagpipilitan natin yung nasa isip natin. At ayaw nating sumunod sa sinasabi, pinipreach sa inyo. Pero alam niyo po, just keep on doing it. Kahapon, sinabi ko po, persistency. Ito pong dalawang magkapatid, si Martha, symbol ng service sa Diyos. Si Mary, symbol po ng intimacy and heart sa Diyos. Si Lazaro, na-manifest po yung power ng Diyos sa kanila. Sila po ay malapit na malapit at mahal-mahal nila ang Panginoon. And yet, sa buhay nila, kailangang mamatay si Lazaro. Maring sabihin nyo, lagi ako sa fellowship. Lagi akong busy naman ako sa church. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ang dami naming problema? Bakit ako nagkasakit? Do not question God. Anong gagawin? Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. At kapag nagtatrust po kayo and obey, ipapakita po the power of God will be manifested in your life. Tandaan niyo po ito. Isaiah, tingnan po natin. Isaiah 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, na ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. God's way is different from our ways. Yung kanyang pag-iisip ay iba sa ating pag-iisip. Sabi ni Pablo, ang kahangalan ng Diyos ay katalinuhan na para sa atin. Kaya nga, alam ng Diyos ang lahat, makapangyarihan po siya, all you have to do, obey. Siya po ang may hawak ng manubela. Hindi niya tayo ipapahamak, hindi niya tayo dadalhin sa alanganin. Ang Diyos alam niya, kailangan lang po nating sumunod sa kung ano ang sinasabi po niya. Tandaan niyo, sabi ni Jesus Christ kay Martha, hindi ba sinabi ko sumampalataya ka lang? If you have faith, naturally, it's easy to obey. Kaya mahalaga pananampalataya. Kung ating pananampalataya, meron talaga, madali po sa atin ang sumunod sa sinasabi ng Diyos. Halimbawa po, dire-diretso ang Bible seminar. Huwag tayong magreklamo. Last week, next week, this week, maraming Bible seminar. Pagod na ako, pastor. No, just obey. Gaya ng sinabi ko kahapon, Monday, house visitation. Tuesday, cell group number 1 fellowship. Wednesday, DVD or Wednesday sermon. Thursday, cell group number 2.
Friday, cell group number 3 fellowship. Saturday, youth fellowship. Sunday, Lord's Day. Baka sabihin nyo, lalampas na tayo sa langit. Kapag gano'n ang schedule, just obey. Bakit? Para rin po yun sa inyo. Tinitignan lang ng Diyos yung puso po ninyo. Tandaan nyo po ito. Your heart, mahalaga. Kaya, bagaman medyo mahirap, kailangan lang nating sumunod para po ma-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Isa pa po, bakit kailangan nating sumunod? 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Kayo po ang bumasa, 1 Corinthians 6, verse 20, 3, 2, 1. Napakagandang talata. Binili kayo sa isang halaga. Kapag sinabi po nating Christian, Christ, I-A-N, Christian, ang ibig sabihin po, iyan, I-A-N, belong. Okay. Sa Greek, kapag sinabi po natin Christianos, o sa Tagalog, mas madali, Kristiyano, mga Kristyanos, plural. Ang ibig sabihin nito yung eanos, it's follower. That's why, Christ, we should follow. Obey lang po sa Kanya. Because we belong to Christ. Bakit? Binili na niya tayo sa isang halaga. Ano yung halagang yun? Pagdanak ng Kanyang dugo, yung Kanyang kamatayan. Meron po akong cellphone. Binili ko po ito. May karapatan ako, wala. Ano man ang, saan ko man yan ilagay, sumusunod siya, hindi. Sumusunod. Dito ka. Diyan ka lang ha, hanggang mag-rapture. Susunod yan. Gagawin niya, dahil ako na po ang nagmamayari nito. Tama? Meron akong karapatan kung ano ang gagawin ko dito. Tama po? Sino po ang may karapatan ng buhay niyo ngayon? Ang Panginoon. Dahil binili na niya tayo. Kaya kung alam niyo ito, madaling sumunod sa Kanya. Bakit? Namatay siya. Kaya tayo tinatawag na mga Christian. Dapat alam niyo ang ibig sabihin ng Christian. Okay? Hindi po, I am nothing. Gawa-gawa lang po yun ng mga kung sino-sino. Christian, we belong to Christ simply because binayaran na niya ako ng isang halaga. Pagmamayari ako ng Diyos. Ang buhay mo, ang katawan mo, kaluluwa, espiritu, pag-aari ng Diyos. Di ba sabi natin, utang ko ang buhay ko sa Kanya, tama mali? Yun pala pag-aari niya tayo. Anong gawin natin? Kung anong sinabi niya, sumunod tayo. Dahil siya po ang nakakaalam ng lahat. At wala siyang ninanais para sa atin, kundi ang kapakanan at ikabubuti natin. Bagaman minsan ang proseso ay medyo mahirap. Tandaan nyo, all you have to do, obey. Bakit? Dahil pagmamayari na tayo ng Diyos. Kaya kung susunod kayo, ang power ng Diyos mamamanifest sa inyo. Pero kung susuway kayo, ang power ng Diyos mawawala sa inyo. Sino po ang magandang halimbawa? Haring Saul. Nung nag-disobey po siya sa Diyos, wala na. Iniwanan na po siya ng Diyos at nagtalaga ng bagong hari ang Diyos sa katauhan ni Haring David. Ano po yung sinabi ng Diyos kay Haring Saul? Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa yung mga alay. Obedience, sabi ng Diyos, is better than sacrifice. Yung pag-aalay po yun. Okay? Kaya nga, napakahalaga po ng pag-uubay, pagsunod, para ma-manifest sa atin ang power ng Diyos. Panghuli, balikan natin, 1 Samuel, chapter 6, verse 10. Mahalaga po ito.
Napakahalaga nito sa obedience. 1 Samuel chapter 6 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. Okay? Verse 12, basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Beth-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang umahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa, at ang mga Panginoon ng mga Filisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beth-Shemesh. Anong makikita nyo dito? Mahalaga to? Upang effectively tayong makasunod sa Diyos, may isang test na dapat nating mapagtagumpayan. Ano po ang test na ito? Human affection. Imagine po may mission ng 2 baka. Pero anong sinabi? Kukunin yung anak nila, ihiwalay. Kaya nga sa verse 10, habang sila'y umahayo, umuungal po sila. Ano po yun? Umiiyak po sila. Ang isa pong baka na may anak, hindi niya iiwanan ng anak niya, ano man ang mangyari. Pero, ginamit sila ng Diyos para magbuhat ng kaban ng tipan, papunta po doon sa Beth-Shemesh. Kaya nga umuungal sila. Maaari kung makapagsalita yung mga anak nila, Mami, wala na akong gatas, paano na? Mamamatay ako, Mami. Maring umiiyak yung 2 pong anak, pati yung 2 nanay, kaya nga umuungal. Paano ba ang pag-iyak ng baka? Ganun siguro. Umiiyak sila, umuungal. Hindi ko magaya, pero nakarinig na po ako ng iyak ng baka. Pero, napagtagumpayan po nila yung mahal nila. Bakit? Mas mahalaga yung mission na binigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po, minsan, sa pagsunod, sino po ang kalaban natin? Human affection. Sino po? Mismong family. Yung pagmamahal natin sa family, yung pagmamahal natin sa kung sino-sino, yan po ang nakakahinder, nagiging balakid sa ating pong pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang 2 bakang ito, anong ginawa nila? Hindi na po sila lumingon, bagaman umiiyak po sila. Mari, habang pa pala yung mas lumalakas. Pero, mas mahalaga ang misyon ng Diyos. Minsan po, pag binabasa ko ito, nahihiya ako. Yung baka nagawa nila, tayo, hindi natin kaya. Dapat kayanin natin. Ang 2 bakang ito, napagtagumpayan po nila yung simbolo ng human affection. Alam niyo po, ano po ang safe na sinabi ng Biblia? Kapag uunahin mo ako, sabi ng Diyos, magiging okay ang family mo. Kung uunahin mo ang family mo, magiging mahirap ang mga bagay-bagay sa inyo. Paano ko po nasabi? Isang magandang halimbawa, ang bansang Israel. Tingnan po natin, bilang, Numbers. Numbers chapter 33. Chapter 13, verse 33. Bilang po yan sa Tagalog. Bilang chapter 13, verse 33. Dito po, ito po yung pangyayari sa pagpasok sana ng mga Israelita sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ito po yung kanilang experience sa tinatawag na Kadesh Barnea. Bilang 13 verse 33. 13 verse 33. Bilang po. Ibibigay na ng Diyos yung lupaing pangako sa kanila. Nag-send sila ng 12 espiya. Pero alam niyo po, yung 10 espiya, nakita nila sa lupaing iyon malalaki, malalakas ang kakalabanin nila. Kaya anong nangyari po? Bilang 13 verse 33.
At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Kaya sabi po ng 10 espiya, hindi natin sila kaya. Ang lalaki nila, kung ikukumpara natin para lamang tayong tipaklong. Anong nangyari ngayon sa Israel nung narinig nila ito? Chapter 14, verse 1 to 4. Kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas, at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon, at nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moses at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo bumagsak sa tabak? Basahin po natin yung susunod, 3-1. At ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo magbalik sa Ehipto. Bakit sila natakot? Anong unang kinonsider nila? Yung honey ko, yung mga anak ko, kaya hindi ko kayang pumunta sa digmaan. Mamamatay sila. Kawalan ng pagsampalataya. Diba, ito rin po ang ating laging experience. Brothers and sisters, sabi ng Diyos, go to Sunday sermon and take the promise of God. Pero ayaw natin kunin. Why? Pastor, kasi kailangan kong mag-alaga. Kasi, Pastor, uunahin ko po yung anak ko. Minsan, yung anak na ibinigay ng Diyos sa iyo, ginagamit mo upang hindi mo mapaglingkuran ang Diyos. Nakakalungkot. Pero ito po ang nangyayari. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan ang human affection. Ano po ang naging nangyari sa Israel? Kung sumunod lang po sila at inuna nila ang Diyos, yun sanang mga anak nila ngayon, nadala na nila sa Kanaan, nag-i-enjoy na po dun sa land, flowing with milk and honey. Pero dahil inuna nila ang kanilang asawa at anak, 40 years po silang naghirap sa ilang. Marinang hinayang sila. Kung hindi namin kayo inuna at inuna namin ng Diyos, sana ngayon nag-i-enjoy na tayo. Pero ngayon, alam nyo mga anak, kayo ang inuna namin. Kaya ngayon, makipaglaro ka sa alakdan. Makipaglaro ka dyan, nasa ilang tayo disyerto, laruin mo yung ahas. Siguro po, ang sakit sa kalooban nila yun. Because, nag-disobey sila. Bakit? Hindi nila napagtagumpayan ang human affection. Sabi ni Jesus Christ, kung mas mahal natin ang ating asawa, ang ating anak, hindi talaga tayo makakasunod sa Kanya. If anyone desires to follow me, sabi po niya, take up his cross. Kailangan kasama ang cross. And then, yung human affection, kailangan nating mapagtagumpayan. Kung ang sino man ay iniibig ang kanyang ama, ina ng higit sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Bakit kailangan nating unahin ang Diyos? Kasi, lahat ng meron tayo, sa Kanya, galing. Kahit yung anak mo, sa Kanya, galing. Kahit yung buhay mo, sa Kanya, galing. Higit sa lahat, yung kaligtasan nyo, sa Kanya, galing. And that's why, kailangan po natin siyang unahin. If you want to point your loved ones sa heaven, unahin nyo ang Diyos. If you want to point your loved ones in the wilderness, unahin nyo sila. Kayo po ang mamili. Ang Israel nagkamali. Imbis na nadala na nila sa Kanaan ng kanilang mga anak, nagdusa sila ng 40 years sa ilang. Bakit? Hindi sila sumunod. Dahil, mas nanaig ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, kaysa sa kanilang pagmamahal sa Diyos. And that's why sa book ng Deuteronomy, ang papasok ngayon, patay na po yung mga magulang nila. Ang papasok sa Kanaan, yung pong new generation. Sa Deuteronomy chapter 6, ni-review po ni Moses yun. Sabi niya, kayo na mga new generation, nasaksihan nyo kung paanong hindi sumunod ang mga magulang nyo. Inuna nila kayo. Kaya ngayon,
iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, sabi ni Moses. Madali na lang sa kanilang sundin yon. Bakit? 40 years ago, sinunod ng kanilang mga magulang yung affection nila para sa kanila, kaya po naghirap sila ng 40 years sa ilang. Naintindihan po ninyo? You must pass human affection. Brothers and sisters, mahal niyo po ba pamilya niyo? Yes. Tanong ko, hindi ba sila mahal ng Diyos? Mas mahal ng Diyos sila kaysa sa pagmamahal niyo. Bakit? Namatay na si Jesus Christ para sa kanila. And yet, akala niyo mas mahal niyo yung anak mo. Tanong ko, namatay ka na ba para sa kanya? Hindi. Si Jesus Christ namatay para sa kanila. Kung sinasabi niyo mas mahal niyo sila, mas mahal sila ng Diyos. Kaya nga sabi niya, unahin niyo kung I am in control. Maliligtas yan kung magpapatuloy kayo, sundin niyo lang ako at ako ang kikilos para maligtas sila. Tama po ba? I also love my relatives, my loved ones, but I know mas mahal sila ng Diyos. Kaya nga, kung mas mamahalin ko ang Diyos, ayos yun. Yun ang tunay na pagmamahal ko sa kanila. Ang tunay na pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay, ano po yun? Mahalin mo ang Diyos at naturally, yun ang tunay na pagmamahal sa kanila. Ang hindi tunay na pagmamahal ito, uunahin mo sila at kakalimutan mo ang Diyos. Disaster po ang mangyayari. Kaya, above all, para makasunod tayo sa Diyos, in order to really follow God, we must pass human affection. Tandaan niyo po ito. Kaya nga habang nagpapatuloy po kayo sa Santa Rosa Church, minsan, kailangang mamili. Sinong pipiliin nyo? Anak o yung Diyos? Diyos? Do not answer me. Prove it kapag dumating na po yung sitwasyon. Tandaan nyo, kung inuuna mo ang Diyos, hindi niya ipapahamak ang iyong mga mahal sa buhay. Merong kwento sa Lumang Tipan, ang pangalan niya, Naomi. Sabi niya, ako ay naging Mara. Ano yung Mara? Mapait. Bakit? Nagkaroon lamang po ng tagutom doon po sa Jerusalem, pero hindi niya pinanghawakan ng salita ng Diyos. Anong ginawa niya? Pumunta po siya, sinama niya ang kanyang anak at dalawang anak at asawa, pumunta po sila sa lupain ng Moab. Ang lupain ng Moab ay sinumpang lupain ng Diyos. Anong nangyari? Namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang dalawang anak. Bakit? Hindi niya pinanghawakan ng pangako ng Diyos. Kahit may tagutom, sana nanatili siya sa Jerusalem. Pero, umalis siya. Di ba ganito rin ang case natin? Minsan aalis tayo sa church kasi mag-a-abroad ako, pastor. Ano ba ang layunin ng buhay mo? Magpayaman? Hindi po. Kahapon ano ang layunin ng ating buhay? Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Sino po ang gusto mag-memory verse? No need po, no need. Dapat memorize po natin yan. Okay? Mga brothers and sisters, human affection, tandaan nyo ito, may struggle tayo. Pero sabi ng Diyos, love me with all your heart, with all your mind, and with all my soul. Dapat unahin natin siya. Bakit? Lahat ng meron kayo ngayon, wala kayo dyan kung wala po ang Diyos. Huwag niyo pong gayahin si Naomi. Okay? Ano mang hirap, sasabihin ko na po, kung may offer sa inyo, Saudi Arabia, 60 to 100,000 monthly. Pupunta ka doon o mananatili ka sa church at okay na tayo sa sinigang lang, minsan asin, anong uunahin nyo? Ito po, galing sa Biblia. Mag-stay kayo. Mag-stay. Hindi kayo pababayaan ng Diyos pag inuna nyo po siya. For the meantime, maaari magdildil kayo po ng asin.
Okay? Later, mag-i-increase yan. Asukal naman po. At least nag-improve. Solid pa to, pastor. Later, toyo na, liquid na. Yes, at least may toyo. Later, kape na. Kape at malamig na kanin. Nag-i-improve. Later, mag-i-improve. Pero alam niyo po mangyayari? Hindi kayo nagkakasakit, maalwa ng bahay, walang problema. Kaysa yung nag-abroad ka, pagdating mo, may sakit, lahat ng ipon mo, gagastusin mo sa operasyon, sinong nagpagod? Ikaw. Marami na po akong experience na ganyan. Umalis sila sa church, wala silang pananampalataya, pagbalik, anong dala nila? Walang pa rin. Nagsayang lang po sila ng time. Kaya nga, pananampalataya. Ang daming kwento dito sa Biblia. Wag na wag niyo pong iiwan ang church, wag na wag niyo pong iiwan ang Diyos. Okay? Kaya, we must pass human affection. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa church, marami po kayong daranasing pagsubok at hirap. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, si Apostol Pablo. Alam niyo po, the more siyang mas malapit sa Diyos, mas maraming pagsubok. Pero, sa lahat ng pagsubok na yon, at the right time, in the right place, may tulong lagi ang Diyos. Isang halimbawa, tignan natin Gawa chapter 23. Gawa chapter 23, verse 11. Babasahin ko po. Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, 23 verse 11. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan mong magpatotoo ka rin sa Roma. Sabi yan ng Diyos. Then, in due time, kailangan niyang maglakbay. Pero sa kanilang paglalayag, nagkaroon po ng matinding bagyo. Tingnan natin. Gawa chapter 27, verse 13 to 14. Gawa 27, verse 13 to 14. Nang marahang humihip ang hanging habagat, na inakala nilang maisasagawa nila ang kanilang layunin, kaya itinaas nila ang angkla at namaybay sa baybay ng Kreta. Subalit hindi nagtagal at bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. Sobra po. Sana po may experience kayo ng bagyo sa dagat. May ikot, bagyo. Kaya talaga pong parang wala na silang pag-asang maligtas. Chapter 28, verse 1. Pero pinanghawakan po ni Pablo na hindi sila mamamatay. Dahil nangako ang Diyos, kailangan pa niyang magpatotoo, mangaral sa Roma. Nang kami makaligtas na, noon namin nalaman na ang pulo ay tinatawag na Malta. Chapter 28, verse 10. Kami na may kanilang binigyan ng maraming parangal, at nang maglalayag na kami, ay kanilang isinakay sa barko ang mga bagay na kailangan namin. Anong maiintindihan nyo? Nawasakan ng barko, nawala na lahat, pero yung kailangan nila, ipinrovide ng mga katutubo doon sa lugar na yon. God provides. Okay? Ang kailangan lang natin, maniwala sa Kanya. Dahil po sa aksidenteng yun, kailangan nilang manatili sa lugar na yon. At nakita po nila nagpagaling si Apostol Pablo. Nung una, inisip nila, Diyos-Diyosan siya. May kakayahan, may kakaibang power. Gusto nilang sambahin. Pero sabi niya, hindi. Mayroon pong ulupong na gumapang sa kamay niya, akala nila mamamatay siya. Pero hindi. Kaya may mga sakit dinala sa kanya, pinagaling po siya. And then, as a token, doon po sa ginawa niya, nung aalis na po siya, imagine nyo po,
may isang sako ng kamote, eto, sa'yo na. Okay? Yung kailangan niya, binigay nila. Ganun po ang pagkilos ng Diyos. Hindi siya nawalan ng loob o napangbabaan ng loob. Ginawa lang niya, naniwala siya sa pangako ng Diyos, in the right place, at the right time, pinuprovide ng Diyos ang kailangan niya. Hanggang sa makapunta po siya sa Roma. Nangaral siya hanggang sa siya po ay pugutan ng ulo. Anong ibig sabihin nito? Maniwala lang tayo at imimit ng Diyos ang ating needs. Okay? Ang mahalaga, sumunod at siya na po ang bahala sa rest. Siya po ang commanding officer. Chief natin. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kanya, pababayaan ka niya? Hindi. Ipuprovide niya po lahat ng kailangan natin para natin maipangaral ang magandang balita. Kaya mga brothers and sisters, maniwala lang kayo. Huwag kayong patalo sa human affection. Okay? Huwag niyo pong gamitin ang inyong trabaho, ang inyong mahal sa buhay, para hindi niyo paglingkuran ng Diyos na nagmahal sa inyo. Minsan, walang trabaho ang isang brother. Pastor, ipag-pray niyo po ako na magkaroon ng trabaho. Nagkaroon po siya ng trabaho. Anong mangyayari ngayon? Unti-unti, nawawala na siya sa church. Tatanungin mo, bakit hindi ka na nagsisimba? Kasi po, busy po ako. Sa tingin niyo, pagpapala yun sa kanya? Hindi po. Kung inuuna niya ang Diyos, magiging pagpapala yun. Pero kung dahil sa trabahong yun, ay hindi na niya magawang sambahin at paglingkuran ng Diyos, I think yung trabahong yun, mas naging sumpa po sa kanya. At dahil nawala siya sa church, tanong ko, may evangelize pa ba niya ang mahal niya sa buhay? Hindi na. Wala siya sa church, mariremind ba siya ng purpose ng buhay niya? Makakalimutan na po niya. Anong mangyayari? Mabubuhay siya ngayon na gaya ng mga hindi ligtas. Huwag niyo pong hayaang mangyari yan sa inyo. May mga nangyayaring ganyan, kaya ko po tinuturo sa inyo. Kaya ulitin ko po, kahit maraming problema, minsan, ang nakataya, death and life, pero kailangan natin unahin ang Diyos. Okay? I'm sorry, may ibibigay ko pong example. Ang example ang gagamitin ko po, sarili ko. Pero ngayon lang po. Pero I'm sorry po. Okay? I-share ko lang. 2 years ago, namatay po ang aking sister at nanay. Okay? Sa loob ng 1 linggo, namatay po sila. Pero may ministry po ako sa Manila City Church. Anong ginawa ko? Uuwi ako, may Wednesday sermon, babalik ako sa Manila. Uuwi ulit ako, may Sunday sermon, babalik ako sa Manila. Hindi ko po pwedeng sabihin sa mga senior pastor, sana exempted na, inamatayan naman ako. No. Alam ko ang salita ng Diyos. God and family, always God. Naintindihan po ninyo? Kaya kahit malayo, kahit hindi ito maintindihan ng mga pamilya, bakit ka pa pupunta? Namatayan ka 2. Bakit mo uunahin yung church? Hindi. Uunahin ko pa rin ang Diyos. Uunahin ko pa rin yung church. Kaya kahit pagod, balik uli sa probinsya. Balik uli sa Manila. Kailangan magpatuloy ang Wednesday sermon, kailangan ng fellowship magpatuloy, kailangan Sunday sermon magpatuloy. Kahit na po, mayroon akong pinagdaraanan. Naintindihan po ninyo? Meron ba dito? Si Pastor Lee nag-excuse sa inyo? No, Sunday sermon today, okay. I have headache. Pwede yun? No. Because alam niya, kahit masakit ang ulo, ito po, naranasan ko na, magpipreach ako, pero gusto kong mag-CR. Hindi po yung liquid, ha? Kaya kahit paano, makinig kayo, brothers and sisters. Alam niyo po, hindi ako pwedeng, excuse me, tabi-tabi po, call of nature, sorry, hindi. Kahit naiihi po ako, hindi pwede. Bakit? Kahit call of nature, I will finish
may sermon kahit anong mangyari. Bakit? This is the words of God. May Diyos tayo. Naintindihan po ninyo. Kayo rin po, anumang mangyari, kailangan ang Diyos lagi ang una sa ating puso. Lagi ko pong sinasabi, mga brothers, huwag niyo pong hilingin na si sister ang una sa puso niyo. Okay? Kailangan ang Diyos ang una. Yung mga sister, huwag niyo pong ipag-pray sa Diyos, Panginoon, sana sa puso ng asawa ko, ako lang. Sabi ng Diyos, no, nandiyan ako sa puso niya. Kailangan mas mahalin niya ako bago ikaw. At kapag ganoon, magiging effective ang inyong pagsasama. Naintindihan nyo? Ganon din po sa anak. Kailangan, ang pinagpipray natin, ang Diyos ang mauna sa kanilang buhay. At kapag ganon po kayo, matagumpay po kayo. Sa mga magulang, ang ipamana po natin sa ating mga anak, hindi ho bahay at lupa. Pero kung mayroon, okay na rin. Pero higit sa lahat, ano ang ipapamana? Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kapag nagawa niyo po yan, masasabi ko, you are a good parent. Okay? Dapat maligtas lahat ng mga anak ninyo. Mga anak, ano po ang pwedeng regalo natin kay tatay at nanay? Diploma? Pwede. Pero higit sa lahat, kung kayo po ay naligtas at hindi paligtas si nanay at si tatay, kailangan ibang diploma. Diploma ng kaligtasan ang maibigay niyo po sa kanila. Ganun po sa church. Kaya mga brothers and sisters, unahin niyo ang Diyos at siya na po ang bahala sa inyo. Mahirap po yung proseso, pero kailangan po. At kapag napagtagumpayan niyo po ang human affection, ano mangyayari? You will see the glory and the power of God. Isa pa pong talata, Lucas chapter 9. Lucas chapter 9. Luke chapter 9, verse 59 to 60. Lucas chapter 9, verse 59 to 60. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at libing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Kailangan, let the dead bury their dead. Pero sa atin, anong mas mahalaga? Ipangaral natin, humayo tayo at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ano po yung gawain natin? Bumuhay ng mga patay. Ano po yun? Patay sa Espiritu. Baka nang pumunta ka sa sementeryo, hawag po. Sabi ni Pastor, bubuhayin ko kayo. Lazaro, lumabas ka! Pag lumabas yung tatakbo ka, multo! Hindi po yun ganun. Ang ibig ko pong sabihin, kapag nangangaral tayo, ang patay nilang espiritu ay nabubuhay. Sabi ni Jesus Christ, hayaan niyo mapatay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit para sa inyo, humayo kayo at ipangaral niyo ang kaharian ng Diyos. Ano po ang pinakamagandang gawain sa mundong ito? Magligtas ng isang kaluluwa. Si President Duterte, hindi niya kayang magligtas ng kaluluwa kahit president siya. Ang pinakamatalinong tao, pinakamagaling na doktor, hindi nila kayang magligtas ng kaluluwa. Ikaw, kaya mo. Dahil ligtas ka na. Gagamitin kang instrumento ng Diyos para maligtas ang ibang mga tao. Para sa Diyos, ano po ang tunay na kayamanan sa mundong ito? Kaluluwa ng mga tao. Kaya kung gusto nyong mag-ipon ng kayamanan sa langit, anong gagawin nyo? Kailangan mailigtas natin ang mas maraming kaluluwa. Okay lang maging mahirap sa lupa, pero mayaman naman sa langit. May reward po ang lahat.
Huwag niyo pong asamin na darating ang panahon, tagapalakpak ka lang. Pag nag-rapture, susunod po ang judgment seat of Christ. Ano po yun? Para sa ating reward. Imagine niyo po graduation. Okay? Sa graduation, meron na po ba dito nakaranas? Tagapalakpak lang siya. Halimbawa, John, valedictorian, pero ikaw nandun. Peter, salutatorian. Di ba, parang, ang bigat sa pakiramdam, tagapalakpak ka lang, kailangan ikaw ang pinapalakpakan. Tama po? Kailangan maghanap tayo ng reward. Tumingin tayo, may reward ang Diyos, sabi niya. Kailangan yung humayo. Kailangan yung magbunga. Anindyutan lahat ng sakripisyo nyo, may karampatang reward yan. Lahat ng inyong pagpapagal sa Diyos, sabi niya, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Unang Korinto, chapter 15. Verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Pangawakan niyo po itong talatang ito. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng inyong ginagawa para po sa Panginoon. May karampatan po itong reward. Alam po yun ng Diyos, lahat ng inyong pagpapagal at paghihirap. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga mga brothers and sisters, continue hanggang sa huli sa inyong Christian life. Para makapagpatuloy sa pagsunod sa Diyos, ulitin ko po, kailangan mapagtagumpayan po natin ang human affection. Let's summarize yung pong ating napag-aralan. Obedience. Paano? Lahat tayo bago sa mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya nga, dahil wala tayong alam, wala tayong karanasan, all we have to do is to obey. Next, what is to obey? Ito po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa sariling kalooban, ideya at pag-iisip. Next, sa mga sumusunod, nahahayag sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga hindi sumusunod, hanggang theory lang po talaga. Pero sa mga sumusunod, totoo po. Sila ang pwedeng mag-testimony. Mga brothers and sisters, alam nyo, imposible yung asawa ko, anak ko na maligtas. Pero tignan nyo ngayon, dahil nagpatuloy lang ako at sumunod, yung imposible nangyari. Yung dalawang bakang gatasan, mission impossible po yun. Lumaki ako sa probinsya, kapag may anak yan, hindi niya iiwanan ng anak niya. Kapag nilapitan mo yan, susuwagin ka po niya. Pero ito, nagawa nilang iwanan ang kanilang mga anak. Next, to follow God effectively, we must pass the test of human affection. Yan po ang pwede kong i-share sa inyo sa loob ng 2 hours na nagsama-sama tayo. Marami pa po. Pero, kung idadagdag ko pa, abutin tayo ng 2:00 ng madaling araw. Sunday bukas. Sobrang dami po. Marami po akong naihanda, but for now, kailangan, eto muna, pagbulayan nyo po ito. Sabi ni Pastor Johan, baka hindi kayo matunawan. Kaya sakto-sakto lang. Mahirap naman na busog, di ba? Tama lang po sa appetite para madali nyo pong maintindihan at ma-digest nyo po ng maayos. Sana po, balikan nyo po yung notes nyo sa bahay. At sana, huwag niyo pong kalimutan, especially ito po, ang mga sumusunod, sila ang nakaka-experience ng power ng Diyos. Please, obey. Yun lang po. Bilang alipin, bilang anak ng Diyos, ang ating responsibilidad, sumunod. Tapos na po tayo sa 2. One mind, obedience,
Bukas, ano po yun? Sacrifice. Marami pong salamat. This time tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Amang Diyos sa langit, marami pong salamat sa turo at aral na nanggagaling sa Biblia. Salamat po sa tulong ng banal na Espiritu. Pinapaunawa niyo po sa amin kung anong ibig sabihin ng mga talata sa Biblia at sana, Panginoon, maisabuhay po namin ito. Especially, ngayon po ang naging topic po namin ay tungkol sa obedience. Sa mga sumusunod, nahayag sa kanila ang power ng Diyos. Ingatan niyo po ang lahat ng mga kapatiran. Palaguin niyo po ang aming mahihinang pananampalataya. At nawa makapagpatuloy po kami hanggang sa huli sa Santa Rosa Church. Gamitin niyo po ang church na ito para po sa kaligtasan ng mas maraming kaluluwa dito po sa lugar ng Laguna at sa ibang mga karatig bayan at karatig probinsya. Para magawa yun, Panginoon, kailangan po nilang matutunan ang one mind, obedience, and sacrifice. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat.